Ari Uten, good morning mga kapudyak. Kung makikita nyo, naglalakad-lakad lang tayo ngayon. Paano kasi, nagkaroon ako ng injury, right knee ko. Medyo sumasakit, kaya naisip kong maglakad-lakad lang tayo. Tapos, para mairaos lang yung episode natin, ganito na lang lakad tayo. Anyway, ang imu-movie review natin ngayon, si Huling Ulan ng Tag-init ba yun? Teka lang, tignan natin dito. Meron akong script eh. Tignan natin, meron akong script dito eh. Ano ba to? Pasensya nyo na. Kita nyo, may mga notes ka kailangan pagka nagpapadyak eh. Ano ba to? Huling Ulan sa Tag-araw. So yun ang natin, episode natin ngayon. Huling Ulan sa Tag-araw. Speaking of tag-ulan, ito pakiramdam ko medyo ano tawag nito, medyo umaambon-ambon, nagdi-drizzle. Anyway, the show must go on, ika ka. So, saan pa tayo magsisimula sa natin, sa scene natin. Ito, sa opening scene, yung bumababa yung bida natin sa hagdanan. Okay. I feel like medyo matagal or mabagal. Bakit mabagal? Kasi pinanood natin siya from the top floor pababa sa di ba? Sa first floor. Pwede mo namang gawin ng direktor na i-cut niya. Okay, so siyempre nandoon siya sa taas ng stairs, di ba? Action. Okay, baba ka. Makikita nyo, gagawan ko ng linya na sana inedit nung director na nagsimula na yung scene dito sa gitna na ng stairs. Total, hindi naman natin kailangan makita na naglalakad yung bumababa yung artista natin from the top eh. From the middle point ng stairs, alam na natin na bumababa siya, di ba? So yun, ganun. Tapos, you could have asked yung pare na meet niya sa stairs. Doon na lang sa bottom of the stairs sila nag-usap. Kasi it doesn't make any difference na nagkita sila sa middle of the stairs. It doesn't. Kung may magkita sa baba, tapos hindi mo na naman susundan yung pare eh. Pasaakit na lang siya sa taas, di ba? So, yun yung time management sana na meron sa mga Filipino movie na get to the point. Another scene na sa tingin kong hindi nakatulong, or another part of that scene na sa tingin kong hindi nakatulong is yung props. Sometimes props make the difference eh. Napaka-awkward eh, na nakikita mo na binababa, microphone pala to binababa niya yung handle ng suitcase niya and everything. Is like, dude, that's spending 3-4 seconds of the story. Kung binaba niya, tapos sinawakan niya kagad yung revolto, nagdasal siya, bada bing, bada boom, tapos hindi mo na kailangan na ibababa mo pa. It's like, come on, no, you're wasting my time. Tapos another scene na sa tingin kong wasted again, ito nakukonsume ko eh. Dito sa scene na to, yung pumasok sila sa kotse Teka lang, balik tayo, papakita ko sa inyo kung ano ibig ko sabihin. Okay, gusto nyo malaman kung bakit ang pangit nung nung scene ng kotse? Gusto nyo malaman kung bakit ang pangit ng screen ng kotse? Kasi ito, hindi sila gumamit nun ayan it's called a green screen. Okay, a green screen. Pakita ko sa inyo. Okay. First of all, tanong sa inyo, bakit pangit yung yung pelikula? Bakit yung pangit ang scene? Pangit yung scene nung silang dalawa nasa kotse kasi you expect once you get in the car, you start moving. Okay? You start driving. So okay, Philippines don't have yung sabihin na natin, wala yung aparatos na may truck sa harapan ng kotse tapos inaangat yung gulong sa harapan
tapos hinahatak nila yung kotse, tapos may mga camera doon sa truck, tapos yung mga artista there doing their lines, tapos makikita mo parang akala mo nagda-drive. That's very expensive. Most of the time ganito ang ginagawa ng mga producers at saka mga pelikula. Ayan may green screen. Pakita ko sa inyo isa pa. So ayan maandar tayo. Galing 'di ba? Parang umaandar ako ngayon. O gusto mo pang gawing realistic? Bako yung kalsada. Bako yung kalsada. Oh. Di parang totoong gumagawa ka ng pelikula. Come on, magkano lang yan green screen Pwede ka pumunta sa Divisoria, sa Baclaran, tapos bumili ka ng tela na kulay green. Come on. Tapos yung kahit anong software, hindi Apple, kahit Windows, kayang tanggalin yan tapos i-overlay yung background mo Come on. Total nandito na rin tayo. Ang isa pang kailangan ninyong maintindihan siguro sa filmmaking, napansin ko, pagka may dalawang tao na nasa kotse, number one, you expect to move. And the only time na uubra yung hindi gumagalaw yung kotse or stationary yung vehicle is pagka intimate moment ng magnobyo. Okay, yung ando doon sila sa isang hill and they're looking over yung city or yung town, tapos nakikita nila yung mga ilaw. It lends to the romanticism ng story. Or nasa open field sila, nasa likod sila ng truck, tapos tinitignan nila yung mga bituin, tapos magkakaroon ng intimate scene. It lends to the story. Pero yung sumakay ka, tapos dalawang lalaki mag-uusap, come on. You gotta put in the screen tapos paandarin mo yung kotse. Okay? People know. Once you get in a car, you move, you drive. Okay? Yun ang doon you get in the car, you move, you drive. And then, andito tayo sa scene na yung BDSM scene, yung sinasakal siya. And I'm like, dude, come on, let's be honest. Walang nananakal pataas. Okay? Everybody knows na pag nananakal ka pababa because you're putting your body weight into nananakal ka ng tao. Or at least you're leaning onto the wall. Hindi yung pataas. Come on. Gagawa ka na lang ng BDSM scene. Hindi pa hindi pa tama. And then darating tayo dun sa scene na nakalabas na nga si girl. Right? So, ang first reaction mo is lumandi-landi ka, tapos saka ka nadapa. Come on, ang first reaction mo is to get the fuck out of that situation. Hindi ka na yung tapos nadagdab na pa ako. Come on. Kabakyaan Okay. Speaking of yung situation na nakalabas siya sa kotse, right? So, kailangan may dumadaan Morning. So nakalabas siya. Okay, great. Kaso, yung niya, yung scene na tinulak siya kuno, ang corny And ito pinag-aralan ko ngayon, nag-research ako and this is harder to do than say na merong helicopter, sandali lang. Morning. So may isang principle sa acting, sa TV and motion picture acting, less is more. Okay? Less is more, meaning subtle kailangan ng acting mo. Yung gano'n na, nandito pa ako. Yeah, it works sa stage because kailangan mong i-emphasize yung pagbaksak mo doon sa taong napakalayo, doon sa taong nasa last seats ng theater. But
In a movie, pwedeng mag-zoom in, zoom out, zoom in, zoom out ang camera. So, subtle lang kailangan ng acting mo. Another day in LA. May hinahabol ya, kaya ganyan. Ayun oh, may pulis oh. Sino kaya kakahabulin itong mga to? Ang layo nung nalakad natin eh. Paano, ano tawag nito? Ang iingay ng mga helicopter. So anyway, balikan natin ngayon yung ano, yung nasaan na ba tayo? Oh, nandoon na tayo sa may scene na nakalabas si babae mula doon sa kotse. Another scene na natatawa ako, kinatatawa lang ko talaga, and not in a I'm amused way, but in a sad way. Si ano, yung pagbaksak niya. Okay? Again, I think I already mentioned this, pero bakit iniisip ko, bakit ang pangit ng mga baksak lagi-lagi ng mga artista sa Pilipinas? Sa tingin ko, and I'm not sure, again, hindi kasi ako nasa part ng ano ng industry. Sa tingin ko kasi hindi nila nilalagyan ng kutsyon. Okay? It's one thing for you to pretend that you're falling. It's a whole nother thing for you to fall. Kasi iba yung nagpe-pretend ka na fall kasi tapos natatakot ka kasi baka masaktan ka. Okay? It's a whole nother thing kung kung babaksa ka and you know it's safe. Di ba? So, you can act naturally dahil alam mo merong soft spot na nasasalo sa'yo. Another thing na pinag-iisipan ko is bakit nakukornihan ako doon sa character ng babae. Okay? Because it doesn't lend to the story eh. Nung introduction niya, nasa whorehouse siya, tapos nagsasayaw-sayaw siya. Okay, meron siyang colored or wig. Okay, that makes sense. Baka yun yung persona niya. Pero paglabas niya sa normal life niya, ganun pa rin siya. So iniisip ko, merong mga character sa mga movie na weirdo, but it lends to the story eh. Let's say example si Waterboy, si Forrest Gump, okay? And itong best example is Sweet November ba yun, yung si Keanu Reeves at saka si Charlize Theron, na si Keanu Reeves is this straight up mild guy, okay? Katulad nung ginagaya natin na character nung nilalaki. And then afterwards meron siyang weird na nakakitang babae, si Charlize Theron, na she's just parang nabubuhay siya sa tulong ng mga tao, sa bait ng mga tao sa kanya. And you know, and for some reason yung character ni Keanu Reeves, hindi niya magets na paano ka nabubuhay ng ganito. Ako, I got everything dahil nagtrabaho ko, pinagtrabahuhan ko. Samantalang ikaw nagso-survive ka dahil binibigyan ka ng pagkain, binibigyan ka ng grocery. So, paano yun? Paano ka nabubuhay? So, it blends and lends sa realism nung believability nung story. Now the question is, paano natin i-improve yung story? Okay, so we have this character na si pare. Okay? Sana ang ginawa nila, inintroduce kagad nila na mayaman siya. Okay? And then again, gagayahin natin si Ryan Reynolds at saka si Sandra Bullock, The Proposal, na hindi kagad ni-reveal until sa opening ng Act 2 na mayaman pala siya. Okay, I get it. So, okay, sabihin na lang, pero yun ang I think that they should have introduced it first on. Kasi extreme yung pagiging weird nung babae eh. So, kailangan i-introduce mo kagad yun. And secondly, sa tingin ko dapat yung pagiging weird nung babae, hindi nila in-overemphasize. Kasi parang it's like, dude, you're living in a world na
naglalakad ka na ganyan ang color ng buhok mo. I was like, come on man. It doesn't lend to the believability ng story eh. Hello. Tapos another part nung movie na hindi ko maintindihan, meron palang naglalakad sa likuran ko, is bakit parang bitin, parang ang pangit, parang ang baduy, is walang kontrabida, walang pumipigil sa kanila eh, you know. Let's take for example si Waterboy. Sino ang kontrabida? Okay, ang kontrabida number one is yung other coach, yung magnanakaw nung strategy nung coach ni ni Waterboy, right? The second one is probably hindi nyo na, ewan ko kung na-analyze ninyo, is si Mama, yung mom ni Waterboy. Kasi yung mom ni Waterboy, masyado siyang pinipigilang mabuhay sa mundo eh, you know. Mama said alligators this, right? So yung kontrabida, hindi mo, it's subtle, pero ang kontrabida is yung mama ni Waterboy. Dito sa movie, wala akong nakitang kontrabida, or at least in the first 20 minutes, walang pinakitang kontrabida. And that's what makes it boring. Kailangan may kontrabida lagi-lagi. Right? At least, pag-introduce ka ng kontrabida na pumipigil kay pare na maging pare. Okay? Na si nanay gusto niyang magkaroon ng anak na merong taga-mana nung wealth ng family. Okay? So yun ang ano doon, yun ang walang ano doon, or nagkain laban sila pero merong pumipigil, meron palang ex-lover si babae na pumipigil na maging sila. So yun ang yun ang wala doon sa movie. So hopefully nagustuhan ninyo yung yung pinag-usapan natin, pinag-aralan natin, and hopefully may natutunan kayo sa sa filmmaking, some ideas sa writing a good story. Okay? And as usual, please like, subscribe, comment, and huwag nyo kalimutang i-report itong movie na to. Thank you.